Morning po. Last week nitong mga nakaraang linggo ay tinalakay po natin yung maunang bahagi ng mensahe ng Panginoon through Apostle John. And narinig po natin si Apostle John doon sa message niya regarding how to know or assured of your salvation or your true identity being a believer. At sinisiguro doon na do you really belong to Jesus Christ? Do you really belong to the truth? So yun yung challenge po sa atin doon. At we found out na may mga command na dapat nating sundin para mangyari po iyon. Dito po sa chapter 3, verse 23, basahin po natin para ma-refresh po tayo ng ating pinag-aralan ng araw po. Chapter 3, verse 23, it says, "And this is the commandment, that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and to love one another as He gave us commandment." So two things po. To believe in the Lord Jesus Christ, to believe in the Son. And second is to love one another. So ito pong dalawang ito ay pangunahin na commandment para masiguro natin that we are really belong to the truth. That we are really belong to Jesus Christ and we are saved. So verse 24, ang sabi po dyan, "And now he who keeps His commandments abides in Him," nanatili, "and He in Him. And by this we know that He abides in us by the Spirit whom He has given us." So ito po yung test na nananatili tayo saan? Sa commandment na ito. O sa commandments na ito. At kung tayo nananatili doon sa commandments na yon, therefore, siya ay nananahan sa atin. At tayo naman ay namumuhay sa Kanya. At ito pong bagay na to ang nagdudulot po sa atin, nagbibigay ng assurance that the Holy Spirit lives in us. No? At yung Holy Spirit na yon, hindi natin yun hiningi, yun ay kusang ibinigay po sa atin. No? Kusang nasa atin po yung Holy Spirit. Ephesians chapter 1 verse 13, "The moment you receive the message of salvation, the gospel, the Holy Spirit lives in us." Tinatakan niya tayo. May tatak tayo ng Banal na Espiritu. Kaya nga, mapalad tayong mga manampalataya, bukod doon sa assurance na tayo ay assured sa heaven, hindi tayo mapapasok ng masamang espiritu. Ano po, yun po yung magandang bagay na maaari po nating panghawakan. Ano po. Hindi na po possess yung mga Kristiyano. Pag na-possess ang isang tao, ibig sabihin, wala siyang banal na espiritu sa kanyang buhay. Ano po. Ngayon po ay pag-uusapan po natin yung isang command pa, no? O mga command na, o command to test, no? The false and erroneous teachings. Dito po sa chapter 4, verse 1 to 6, ano ho? Madalas kong bagitin itong chapter 4, verse 1 to 6. Sinagamit ko po ito dun sa Albay. Noong may napapaniwala nila yung family na bumalik yung lola doon sa kanilang family. Ano po, matagal nang namatay yung lola, sumasapit doon sa bata, no? At ginagamit po yung pagkakataon na yun para maniwala yung family na bumabalik pa yung patay mula doon. Nung mamatay siya, bumalik yung lola, ano po. But kung as per context, hindi po ito tungkol doon sa masamang espiritu. Hindi po ito ginagamit for exorcism. During those times, ano po, ito lang yung naisip ko na gamitin kasi wala ako mismo doon sa lugar kasi malayo pang barangay, anong oras na 12 ng madaling ng ating gabi. Kung babiyahe pa ako, wala pa akong sasakyan noon. So, hindi ako pumunta. So, binili ko na lang doon sa
sa crew na ipabasa ito. And okay naman, lumayas naman yung kasamang espiritu. Pero as per context, ay matututunan po natin na ito po'y tumutukoy sa mga tao. No? Hindi po sa masamang espiritu. Ito yung chapter 4. Ano? Ito rin po passage na ito sa command. No? A command to test the false and erroneous teachings. As we remember, no, doon sa mga previous messages natin, pinakilala natin itong epistle ni John na tumutukoy po ito doon sa pagsalungat ni Apostle John sa mga erroneous teachings in his time. Noong panahon na yun, napakaraming mga hula ang tagapagturo. At isa po rito, yung pag-deny nila sa Panginoong Jesucristo. Yung full wisdom, full reality about the Lord Jesus Christ. Hindi nila in-embrace. At titingnan po natin yan mamaya. So this passage is also a command, like this is chapter 3. Command to obey, command to believe, and to love one another. And now, ito pong passage na to is a command to test the false and erroneous teaching from biblical truth, no? A command to test the persons. If siya ay, ito po'y tumutukoy sa human or probably angelic beings na nagpanggap na tao, ano po. So kasi may mga ganun po, no? Kaya nga sabi, pag may kumatok sa pintuan mo, bigyan mo ng pagkain. Kasi malay mo, angel pala yun, no? Sinusubukan ka kung hindi ka namimili. No? A command to test the persons, no? Kung siya po ay galing sa Diyos. Mahalaga po ito mga kapatid, lalo po sa panahon ngayon na napakarami po false teachers, false teachings, and false teachers. The same command, punta muna po natin si Apostle Paul, the same command, he exhorts the believers in Thessalonica. Sa 1 Thessalonians, naglipa na po talaga. Noong panahon po nila, ang dami pong mga false teachers and false teachings. Katulad din po sa panahon natin ngayon. Ang dami nagtuturo, hindi mo na alam, totoo ba to? Kaya nga sinusukat Tinitingnan, ano ba ang pinaniniwalaan ng grupong ito? Ano ba yung pinaniniwalaan ng mga taong ito? Ano ba yung tinuturo ng pastor nila? Ano ba ang ini-embrace nilang doctrinal statements? No? Mahalaga pong malaman po natin iyon kasi faithful ka nga, sincere ka nga, but sincerely wrong. Kasi mali pala yung worship kang ganon. Hindi mo inaalam kung ano yung pinagniniwalaan nila. Nakalibang taong ka doon. Nagsayang ka ng panahon, di po ba? Natuklasan mo, dinidinay pala nila dito si Jesus Christ, ang buong katotohanan about the Lord Jesus Christ. 5 taon ka doon, nag-o-offering ka, umatan ka ng mga gatherings, tapos bulaan pala. Kaya nga po, I challenge you, kahit dito po sa DCF, kahit sa mga nakikinig, i-challenge nyo yung doctrinal foundation ng DCF. Kasi baka inililigaw na kayo rito. Di po ba? At least alam nyo. Kaya ako po sinasabi, hindi po ako natatakot na sabihin ito kasi I believe biblical truth ang pinangahawakan dito sa DCF. Kung nagtatago tayo ng mga ibang katuruan, matatakot kang i-challenge yung mga nakikinig sa iyo na i-challenge yung teaching. Mas maganda nga i-challenge yung teaching, ibig sabihin wala kang pinakatakot na kami matuklasan sila na maling katuruan. Kaya hindi tayo natakot. Sige, pumunta kayo sa ibang church. Maghanap kayo ng ibang church kung saan nyo gusto. Pero masasabi ko sa inyo, dito sa DCF, nagtuturo po tayo ng pawang katotohanan lamang. Kasi yung katotohanan lamang ang makapagpapalaya sa atin. Hindi po tayo nang bubola, hindi rin po tayo nagtuturo ng labas po sa katuruan ng Biblia. So, yun po yung challenge po natin. Katulad po ni Apostle Paul, sinabi niya rin po ito sa mga Thessalonica. First Thessalonians 5,
verse 18. Verse 20. Do not despise prophecies, no? Okay. Sa kanilang panahon kasi, itong panahon kasi na to, sinusulat pa ang New Testament, ano po? Kaya sabi nila, do not despise prophecies. So pakinggan nyo sila, no? Unlike ngayon, wala nang propesiya, pero marami pa nagpo-prophesy ngayon. Ito pong Bible, lampas-lampasan na po ito, no? So, futuristic na po ito. Wala nang prophecy. Sabi nga ni John, kung sino magdagdag, magbawas, nung sinasaad doon sa Book of Revelation ay nagkakasala at sila ay mabubulit sa impyerno. Kasi sobra pa, sumobra na, may plus pa. Delikado po yun. Pag meron tayong extra biblical teachings. Kasi pag may extra biblical teachings, ano po ang saligan ng kanilang teachings na yun? Di Bible din. So bakit may extra pa? Ba't hindi na lang yung Bible? Hindi po ba? So yun po yun, mga kapatid. Okay, sabi, do not despise prophecies. Verse 21, test all things. Okay, pakinggan nyo sila. Pero, test all things. Hold fast what is good, no? Along with the command doon sa 1 John chapter 4. Balikan po natin yung chapter 4, verse 1. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are from God. Mga kapatid, hindi po ito tungkol doon sa mga sinapian. Test the spirit kung sila galing sa Diyos. Ano po? Iba po ito, hindi po ito tungkol sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Tungkol po ito sa mga tao na dinudumina ni Satan yung kanilang mga utak. At makikita po ito sa teachings. Ano po? 1 John chapter 4 verse 1, test the message, no? Paano iti-test yung message? Using the scriptures. Wala naman tayong magiging tools kundi scriptures. Ano? Hindi pwede yung perception. Sa tingin ko mali ito. Sa tingin ko paniniwala ko erroneous to. Hindi pwede kasi anong basehan mo? Anong standard mo para masabi mo na yung teaching ay erroneous or false? Kundi yung paggamit ng scripture. Ano po? Sa Greek, ang ibig sabihin ng to test is to assess the purity of metal. Yung salitang test, test the spirits, no? Yung test, it means to assess the purity of metal. Yung ibig sabihin. Ibig sabihin, masinsin yan, no? Masusing pag-aaral ang kailangan gawin. To assess, no? To test, to assess ay napaka-critical because Satan and his demons operate and dominate the world system. At nangyayari na po yun sa ating panahon, mga kapatid. Hindi lang yung panahon yun, kundi sa panahon natin, nangyayari na yun. Parang ngayon lang, nadodominate ka ba ni Satan ngayon? Ang iyong bang utak ay nag-wonder? Nasaan ka ngayon? Andito ka ba? Or futuristic na yung utak mo? Nakikinig ka ba sa mensaheng ito? Or nag-wonder ka na? Iniisip mo na anong kakainin mo mamaya? Anong ulamin mo mamaya? Focus, mga kapatid. Focus. Paano mo matitest yung mensahe kung hindi ka nakikinig? Inaantok-antok ka kasi puyat ka. Hindi mo maintindihan yung mensahe. Kaya pagdating ng araw na mayroong mga nagtuturo, ang dali mong embrace yung tinuturo nila kasi during the message, sa preaching service, antok-antok ka, hindi ka nag-prepare ng worship service. Napakahalaga po kasi ang kalaban po dito si Satan. Ang kalaban po dito yung mga demonyo.
na dinodominate po nila yung world system. Mamaya makikita po natin kung ano ibig sabihin. Sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Tingnan niyo po 1 Peter chapter 5 verse 8. Matindi ang laban dito. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Matindi ano po? Lagi siyang naglalakbay, pumapasok sa mga churches. At kapag ikaw ay nalingat, tulog ka. Hiluto niya yung ganito. Heli-heli ka dyan. Hanggang sa makatulog ka. O kaya kukunin niya yung attention mo gano'n. Hindi ka na nakikinig. Naisip mo na yung crush mo. Naisip mo na yung boyfriend mo, girlfriend mo na wala dito. Ganun po magtrabaho si Satan. Or kaya, hindi mo tanggapin yung mensahe. Binablock ka. Sa puso mo, sa isip mo, binablock yung truth. Critical po ito mga kapatid. Very critical. Kasi hindi po pangkaraniwan, no? Sa Ephesians, hindi pangkaraniwan yung laban po dito. Kailangan natin yung Word of God, kailangan natin ng Diyos na pumakatnumbay po sa atin. Yung influence and works po ni Satan ay nandun sa false religion, nandun po sa kasinungalingan, lies and deception, and the false system of beliefs. Kaya kapag hindi ka nag-aaral ng Word of God, tatamad-tamad kang mag-aral ng Word of God, paano yun? Ang dali mong guluhin ni Satan. Ang dali mong kunin yung attention mo. Bakit? Wala kang laman. You're empty. Diba, umaasa ka lang during Sunday ng feeding. Wala kang personal feeding. Subukan mo kaya tuwing linggo lang kumain ng kanin at may ulam. Subukan mo tuwing linggo lang. Ano mangyayari sa'yo? Kung hindi ka kumakain ng Monday hanggang Saturday, ano mangyayari sa atin? Manghihina tayo. Magkakasakit tayo. Kung pinipid mo yung katawan mo, physical, ng pagkain physical, we should also feed our spirit with spiritual things, and that is the Word of God. Kailangan po natin yung mga kapatid. Kasi papayat yung spiritual na buhay po natin. Kaya yan yung spiritual na buhay na payat, wala kang kalalaganang dumalo sa mga pagtitipong Kristiyano. Ibig sabihin nun, payat ang spiritual life. Pagdating sa gawain ng Panginoon, walang interest. Ang interest lagi nando sa mundo. Mas pinifit niya yung kanyang isip at puso, yung kanyang spirito ng mga bagay na makamundo. Kaya wala siyang interest sa mga bagay tungkol sa Panginoon. Yun po, we can assess our spiritual life kung nasaan yung interest mo. Meron ba ito? Meron. Nasaan yung interest mo? Pwede mong ma-assess doon. No? Napakahalaga po nun. Kasi ang trabaho ni Satan ay nandun sa false religions. Nagbibigay po siya ng mga lies. Dideceive niya po yung mga tao. At gumagawa po siya ng paraan para ma-deceive yung mga tao. Sa 2 Corinthians chapter 10, ano po? Sabi po dito. Hindi lang po. 1 Corinthians chapter 13 to 15, ano po?
11. 2 Corinthians chapter 11, verse 13 to 15. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also transforms themselves into ministers of righteousness, whose end will be according to their works. Mga kapatid, ito po yung mga kalaban po natin dito. Mga taong under the influence of Satan. 11, 13 to 15. Ano po? Ang trabaho po natin is not about chasing Satan. Hindi po para, may mga ganun po kasing mga laging masyado interesado kay Satanas. Actually, dati may mga grupo ng mga pastor, ang trabaho nila, maghunting ng bad spirit. May nakasama akong ganyan doon sa Albay. Wala nang ginawa. Minsan nga kasama ko siya, naglalakad kami, nasa Tagaytay kami, sabi niya sa akin, Pastor, may naramdaman ka ba? Sabi ko, sabi ko, Pastor, parang kailangan ko na umuwi. May nararamdaman ako. Lalakad kami doon sa ko bakit anong nararamdaman mo? Ikaw ay yan yata yung nilalakaran namin, sabi niya. May nakatingin sa atin. Ako. Kasi wala mo nakikita. Siya daw may nararamdaman. Tapos nag-cast out siya. Jesus. Sa dumating yung panahon, pinuntahan ko siya doon sa lugar niya. Namin ni Ate Man. Tumagan siya. Pastor, ang ginagawa mo? Pinupugutan ko na uli yung mga espiritu. Ito daw, spiritual sword. Pinupugutan niya ulo yung mga demonyo. Hindi ko ano ba ito, nagutungan ba ito? Sinama niya yung mga kabataan niya, camping, sa bundok, 5 days. Walang kain-kain. Walang kain, nag-fasting doon sa bundok. Pagbaba, nag-hunting na rin ng ng masamang espiritu yung mga kabataan. Nireklamo sa barangay. Ang iingay ng mga siguro, nagutuman. Lagi ang active ng mga bata. Nag-usap-usap, tapos doon sa street ng barangay na, gahanting ng demonyo, ng masamang espiritu. Galit yun, nareklamo yung pastor sa barangay. Nagalit yung mga magulang. Ano tinuturo mo sa mga anak namin? Totoo kung nangyari ito. Kasi ang kanilang interest ay nandun po sa pagpapalayas o pag-hunting ng mga masasamang spirit. So, medyo delikado po yan, nakakatakot na yun. Dito po sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. Tingnan po natin. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Listen to po. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God, for pulling down strongholds. The word strongholds means fortress. Sabi ko na po sa inyo ito. Doon po sa Korea, noong 2018, nakita po namin yung fortress. Nakapaglakad kami doon sa fortress, ang kapal nung, yung wall. Kaya mo maglakad doon, kaya mo akyat. Dito sa malakay din ang Fort Santiago. Fortress po yan. Para maintindihan natin yung sasabing fortress. Strongholds. Iyan po yung ginagamit para pangontra, panglaban po iyan. So, yung description po dito sa 2 Corinthians ay yung fortress po dito. At sabi diyan, for pulling down strongholds, for pulling down fortresses. So, ibig sabihin, hindi to
kung ikaw ay pa in Jesus name ka lang, wala ka namang feeding or wala ka namang talaga spiritual life mo, payat naman, ay huwag ka magtatangka. Huwag ka magtatangka na gamit-gamit ka ng in Jesus name. Hindi po siya magic, yung paggamit ng in Jesus name na wala kang relasyon sa Kanya. Kasi kung may relasyon ka sa Kanya, nakikipag-usap ka sa Kanya. Kung may relasyon ka sa Kanya, binabasa mo yung Kanyang salita. At ini-embrace mo yung buong katotohanan tungkol kay Jesucristo. Pero pag natatakot tayo, ang dali nating sabihin, in Jesus name. Di po ba? Pero totoo ba na ini-embrace mo si Jesucristo sa buhay mo? Baka hindi naman. Ang kalaban mo rito, ang kalaban natin dito, strongholds, fortress. Pag nakita mo yung fortress, ang kakapal na semento niyan, hindi yan basta makukuha ng baril. Mga mortar o anong tumitira dyan para mawasak yung fortress. So yun yung description ni Apostle Paul doon sa kalaban ng Panginoon dito. Kaya sabi diyan, for the weapons of our warfare are not carnal, hindi siya flesh, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments. Akita niyo po natin, hindi po ito basta mga kung ano lang na mahihinang klase. It's about arguments. Mga argumento sa buhay. And every high things that exalts itself against the knowledge of God. Tingnan niyo po bringing every thought in captivity to the obedience of Christ and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Mga kapatid, every thought, binanggit doon, andito po yung laban. Andito yung laban. Nabanggit ko sa inyo kanina, dominated ni Satan and his demons yung world system. Dinodominate na in-influencehan ni Satan yung mga katuruan sa mundo. Dinideceive niya yung mga tao. So, andito yung laban. Nasa utak. Kasi, dito malinaw, bringing every thought in captivity to the obedience of Christ. Kasi ano sasabi ng utak? Pag yung naturuan ka, ano tawag doon? Na-indoctrinahan ka, andito yun eh. Andito yun. Pag mali yung na-absorb mo, mali yung nakita mo, nandito yon. At tinuturuan tayong kumontra sa Panginoon. Kaya may mga tao na ang hirap-hirap ma-penetrate ng Word of God, lalo na kung na-indoktrinahan sila. Andito na kasi yun eh. Hindi na makapenetrate yung light of the gospel. Malalim ng masyado. Kaya yung sabi dito, every thought, makikita mo yan yung mga hostile sa Lord. Hostile sa mga teachings ng Panginoon. Hostile sa truth and righteousness. Yung pag nag-isip, nakita ang mga tao, napakabalungtot mag-isip. No? Basta lang makakontra kung minsan. Basta makakontra lang. Mas pipiliin niya yung hindi yung kabutihan, hindi righteousness, kukontrahin niya. Bigyan ko example. Pag pinag-usapan ng bayang Israel, biblical, ano ng Panginoon yun eh. Bayan ng Diyos yun, Israel. Mahal niya ang kanyang bayang Israel. Pero may mga tao na ipagtatanggol talaga yung kalaban ng Israel. Nakukuha niyo? Makakontra lang. Kasi ngayon, baluktot na yung utak, yung kasalanan nagiging swabe na. Tingnan nyo ngayon, yung mga kasalanan tanggap na. Yung mga dating tabu, mga hindi pinag-uusapan basta-basta, ay pinag-uusapan na. Tayo mo sa TV, manood ka, yung mura. Yung murang matitindi maririnig mo na sa TV ngayon sa mga artista.
wala nang, anong tawag doon? MTRCB dati na nagsasala nung mga salitang yon. Ngayon hindi na. All the way. Binabanggit na yun ngayon. Kaya kailangan ng parental guidance. Ganun na po ngayon mga kapatid. Ito na yung mundo natin. Yung influence ni Satan ay talagang na-dominate niya na po lahat ng sistema dito sa mundo. Yung mga kasalanan ngayon, hanggang na lang. Parang, sige, hingi na lang ng tawad. Ganun na lang, parang wala nang wala nang dating, wala nang bigat. Yung mga ginagawa ng tao, parang passing na lang. Nakita niyo po yun. Ito po yung pagtrabaho ni Satan sa generation. Yung dating bawal pag-usapan, ngayon pinag-uusapan na yun, na parang wala lang, plain lang, na normal na normal. Hindi dahil mga old school or hindi po eh. Yun po yung sistema andito. Madaling tanggapin yung mga bagay nito. Sa panahon po natin yun. Ulitin ko po, hindi po ito tungkol sa paghunting kay Satan at sa mga demonyo niya. Tungkol po ito mga kapatid, dun sa pag-discern dun sa mga teachings. No? Pag-discern po dun sa pagiging discerning hearers and readers of the messages. Yun po yun, no? Di ba ngayon, nagsasalita ako, dahil magkaroon ka ng critical spirit, in thinking, na, sige nga, tingnan ko nga kung ano yung sinasabi ni Pastor. Tama ba yung sinasabi ni Pastor? Dapat gano'n tayong makinig ngayon. Kahit sa mga pastor, dapat gano'n na tayo. I-ano natin, kasi baka mamaya iba na yung tuturo niyan. Masyadong delikado na po yung panahon ngayon. It's about assessing, testing the false teachers. No? Kung yung tinuturo ba nila ay nasa Bible pa. No? Ang kanila pong tinatawag po silang wolves, mga oso in sheep's clothing. No? Lobo sila, pero kasama sila ng mga tupa. Ano po? Sa 2 Corinthians 11:13-15 na binanggit ni Apostle Paul, yung testing o assessment is so important para makita po natin yung mga teachings na to. Kung ito po ba ay kasinungalingan, ito po ba ay galing kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Hindi, madaling pag may sungay, di ba? Madaling, demonyo to, may sungay. Masama ugaling nito, sa demonyo to. Kung minsan, sabi ito, angel of light, mabait. Pag nagsalita, madali kang ma-entice ng mga sinasabi niya, madali kang makuha. Diba, mag-ingat po tayo sa mga bulaklak ng mga salita. Kasi gano'n yun, si Satan ba naman, siyempre pag may sungay na siya at masama ugali niya, sino lalapit sa kanya? So kailangan mabait siya. Kailangan, anong tawag doon? Na-diplomasa siya. Charismatic. Diba? Tingnan niyo si Joel Osteen. Pag gumana, pogi, laging nakangiti. Tapos walang masamang tinapay sa kanya. Lahat, good yan, good. Blessing. Puro ganon. Tapos nakangiti siya. Guwapo. Ang daming miyembro. Kilala niyo yun? Joel Osteen. Kaya ako binabanggit kasi false teacher yun. Sikat po yun, tingnan nyo sa YouTube. Sikat, daming miyembro. Nakikinig pa kayo doon? Baka may nakikinig sa kanya. Sa mga tunay na Kristiyano, hintuan na po natin ang pakikinig sa kanya. Ililigaw niya kayo.
Joyce Meyers, mga prosperity gospel preacher po yan. Kaya ako po binabanggit to warn you na kasi may mga Kristiyano akong nakikita, pinupost yung mga wisdom po, no? Hindi po yung paninirang puri. Ito po kasi yung dapat na ibunyag. Yung mga teachings ng mga yun. Kasi ang gaganda na sinasabi nila eh. Talagang may entice ka eh. Talagang madadala ka ng, okay naman, okay, magaganon ka talaga. Okay naman to ah. Bakit nagagalit sila doon? Bakit sinasabi nila mga false teachers to? Ang ganda-ganda ng libro, ang ganda-ganda ng sinasabi. Doon po tayo talaga makukuha ni Satan kapag ganun tayo mag-isip. Kapag hindi natin scrutinize, bakit sinabi ng pastor na iwasan yung author na to or preacher na to? Dapat alamin mo kung bakit. Hindi yung ipagtatanggol mo. Okay. Kasi doon po maraming mapapahamak. Tingnan niyo po yung ginawa sa Acts 17. Ito po ang magandang attitude ng mga believers. Acts 17, 10 to 11. Then the brethren immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. When they arrived, they went into the synagogue of the Jews. They were more fair-minded than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness. Take note, they received the word with what? All readiness. And what? Search the scriptures. Kailan? Daily, to find out whether these things were so. Galing, ano po? Mga Berean believers. Hindi nila kinontrahet. Pinakinggan nila ang turo ni Apostle Paul at ni Silas. Pero, ang ginawa nila, in-scrutinize nila yon, no? Dahil ready sila, they search the scriptures. Nakita niyo yung tool na ginamit? Scripture. And isang beses lang ba? Hindi. In-scrutinize nila yung daily. At tinitingnan nila kung tama o totoo yung sinasabi ng mga apostles na to. Ang ganda ng attitude. Ito po yung sinasabi sa atin ng Bible. Yun yung komando. To test or assess the truthfulness of the message. If that is biblical or not. Hindi naman yan magsasalita rin, hindi mo naman yung marinig na boses lang, di ba? May mga instrumento yung ginagamit, may mga mouthpiece yan. Eh, ang iba niya pa, kadalasan, pastor eh. Di ba? Pastor, kasi sila yung nagpipreach. Yung pastor yung nagtuturo. Sila yung magaling magsalita. Madali mo ka-influensya. Eh kung hindi natin scrutinize, paano yun? Oo ka lang ng oo. Hindi pwede yun. Kailangan, alamin mo yung katotohanan sa likod ng mga sinasabi niya. Okay? So we have to assess. Isa ko man, mga kapatid, isa ko man. Sila po yung mga Berean believers. They examine the scripture daily kung tama ba yung kanilang tinuturo. And they were called noble. Noble po sila. Now, so verse 2, balik po tayo sa 1 John. Verse 2. Paano natin ma-assess yung false teachings from the biblical truth, no? Aside dun sa mga ginawa ng Berean believers, sa verse 2 ng chapter 4, by this you know the Spirit of God, every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming, and is now, listen, is now already in the world. Tingnan mo yung katabi mo, hindi yan yun. Maka sa katabi mo, nasa tabi mo. So,
balik po tayo sa context nitong, sa book context nito. Di po ba sa unang pag-aaral natin ng 1 John, we have learned that Apostle John was fighting itong mga false teachers na to. At isa sa mga false teaching nung panahon iyon, yung Gnosticism. No? Gnosticism means Gnostic knowledge. No? They believe that that matter is evil. No? Lahat ng mga bagay na pwedeng hawakan, evil yan. So si Jesus Christ, pinako sa yung katawan niya, pinako sa cross, di ba? Kumiwala yung spirit, yun lang yung divine. So yung katawan ni Jesus Christ, they believe na evil yun. The only divine is the spirit. So hindi na yun. Antichrist na sila. Kasi, hindi nila ini-embrace, hindi sila naniniwala doon sa totality ng truth about the Lord Jesus Christ. That He is fully human and He is fully God. Pag nag-deviate ka sa truth na yun, therefore, you are called Antichrist. Eh marami dito, may mga grupo, binagamit yung pag sa prayer nila, in Jesus' name. Pero, hindi nila ini-embrace yung lahat ng katotohanan tungkol kay Jesus Christ. Nasundan po natin. Kapag maniniwala kay Jesus Christ, hindi pwedeng 25% lang, hindi pwedeng 50% lang, hindi pwedeng 75% lang, dapat 100% ng truth about the Lord Jesus Christ, embrace mo yun, paniniwalaan mo yun. Pag nag-deviate ka doon sa truth na 100%, therefore, you are called or considered as Antichrist. Antichristo. Ikakapahamak ng kaluluwa yun. So ito po yung laban, laban ni Apostle John yung panahon iyon. Hindi po ito tungkol doon sa mga tao. Tungkol po ito doon sa kanilang mga pinaniniwalaan na kanilang itinuturo, no? So, panahon natin ngayon, ganoon din po. Maraming ganoon. Laban lang yan. Kailangan acknowledge natin yung every detail ng katotohanan tungkol kay Jesus Christ. Ngayon kung may percentage lang, is a proof na ikaw ay unbeliever. No? That's unbelief. No? Tingnan mo natin doon sa chapter 2, verse 3 to 6. By this we know that we know Him if we keep His commandments. He who says, I know Him, and does not keep His commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps His word, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in Him. Nakita po natin, no? Kung i-embrace mo si Jesus, embrace Him 100%. Hindi pwede yung every detail kailangan natin po yun. So, ito po yung mga false teachers, sa panahon ng Apostle John, they denied the humanity of Jesus Christ. Bakit? They believe that evil yung katawan ni Jesus Christ. Yun nga yung ginamit ng Panginoon para, for our salvation. Sabi sa verse 5, already in the world. So kaya nga po we engage in a daily battle against Satan. Satan's schemes dito po sa mundong ito. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 11 to 12. Ephesians chapter 6 verse 11 to 12. Finally, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles
of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Kaya mahigpit po yung habiling po sa atin. Dahil Satan and his demons dominate already the world system. Satan is the architect of the world ideologies. Marami po yan. Yung mga ideolohiya. No? Sometimes nagkukunyari sila na makatao. Di po ba? Pero marami po dyan twisted yung truth about God, about Jesus Christ. Halimbawa, yung prosperity gospel. Halimbawa, yung social gospel. Mga paniniwala po yan, mga doktrina po iyan. Na makukuha mo yung kaluluwa ng tao by giving them everything. Hindi po. Yung social gospel is ang gamot sa spiritual ay yung material. Ano po? Kahit tampakan mo yung material, kung ang puso niya talaga hindi sa Panginoon, walang salvation niya. It's purely spiritual. And material things will follow. Okay? Saka wala namang pinangako na kapag sumunod ka sa Panginoon, yayaman ka. May nakita ba kayong promise na gano'n? Na kapag sumunod ka sa Diyos, yayaman ka? Depende sa Panginoon. Prerogative ng Panginoon kung sino ang kanyang payayamanin. O hindi nga yaman eh. Pagkakatiwalaan ng kakayanan, ng possession. Depende po sa Panginoon yan. Kung inalaw niya yan, then so be it. Pero pag inalaw niya yon, hindi yun para sa kaligayahan ng taong iyon, kundi para magamit iyon for the furtherance of the gospel and for the glory of God. Hindi yung para, marami na akong pang-abroad, pang-pasyal, pang-ano. Damay-damay lang yun. Pero ang totoo doon, paano mo i-utilize yung possession na yan for the glory of God and for the furtherance of the gospel. Yun po yung tamang handling ng mga kayamanan na meron tayo. Ano? Pero kung sinusolo mo yan, para sa iyo lang, tapos sasabihin mo, blessing. Blessing ng Panginoon. So, ang blessing ng Panginoon nandun sa katotohanan na tayo po'y naligtas. Na kapag tayo po'y namatay sa langit po tayo pupunta. Pero madalas na pag nag-usapan yung blessing, kasi may sasakyan ako, kasi may bahay ako, kasi may lupain ako, blessed na blessed ako. Kumusta ba yung spiritual life mo? Blessed ka rin ba? O blessed ka, kala mo lang? Doon po yun. Yung tunay na blessing sa ating mga Kristiyano, pinili ka ng Panginoon para pumunta sa langit. That's the ultimate blessing. Kung anong meron tayo, lahat po iyan, mga bonuses lang yan. No? Kaya meron yan, kaya wala, blessed pa rin tayo. Kasi sigurado tayo sa langit pag namatay tayo. That's the ultimate blessing we have right now. Yung mga yan, yung mga sasakyan ka, bahay ka, or ano, pwedis lang yung mawala. Yung mga material na bagay, kung yan ang tinitingnan nating blessing, ang bilis lang yung mawala. Sa isang ganun lang ng Panginoon, tanggal yan. Di ba? Lalo na kung naging sagabal yan sa paglilingkod mo at pagsamba mo sa Panginoon, ang ganun lang ng Panginoon. Di ba? Pagkasakit ka lang, ala na yan. Di ba? Tapos, ang focus natin, puro yan. Na susundan po ba natin? Mamatay-matay ka na dyan sa mga material na bagay, paghabol mo dyan sa mga material na bagay, ang tawag dyan doon sa Colossians ay mga earthly things. Isang iglap lang yan. O wala yan. Sundan po natin. So mga kapatid, maraming maraming laban. Iba't ibang anggulo, Lalo po sa panahon ngayon, yung
yung kasalanan nagiging good na sa tingin ng tao. Parang inaano yun, di ba? May ano na nga ngayon eh, may church na din yung mga ano. May sarili na sinilibahan. Tanggap na. Sige po, tapos na po tayo. So verse 4 and 6. You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. Ganda ng promise, ano po? Tama, kanta yan. Sige, sige. Greater is he that is in me than he is in maganda yan. Pag natatakot ka, ito yung magandang kantahin. Spirit of the Lord is great and mighty is He. In me, that is in the world. Conqueror. Di ba pag natatakot ka, yun yung magandang kantahin. Ano? Greater is He who's in me than he who's in the world. Totoo po iyan, ano po. Tapos sabi sa verse 6, verse 4, 5, 6, we are of God. He who knows God hears us. He who is not of God does not hear us. By this we know that the spirit of truth and the spirit of error. So ito po yung mga pagkikilanlan, ano po. Whoever knows God listens to us. Ano? Ikaw ba, are you listening? In closing po, babasahin ko lang po itong 2 Peter 2, 1-3. Maganda po kasing revelation po ito sa atin. 2 Peter chapter 2 verse 1-3. But there were also false prophets among the people, even as they will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who brought them, and bring on themselves swift destruction. And many will follow their destructive ways, because of whom the way of truth will be blasphemed. So nangyayari na po ito sa atin ngayon, sa panahon na po natin. By covetousness, they will exploit you with deceptive words. Diba? Sabi ko sa inyo, magaling ito magsalita eh. No? Kung ano sasabi ko. For a long time, their judgment has not been idle. And their destruction does not slumber. So mga kapatid, sa panahon nila Apostle Paul, panahon ni Apostle John, present na po ito. Sa panahon po natin, patindi po ito ng patindi. Kaya nga po sabi ng gospel, ano po, makipot ang daan tungo sa buhay, malaki ang daan tungo sa kapahamakan. Kasi marami po ang deceit. Marami po ang susunod sa Antichrist. Marami po ang maniniwala sa mga twisted truth rather than the truth or the biblical truth. So, ang challenge po sa atin mga kapatid is to know the false and the truth. No? Ang challenge po sa atin is to scrutinize the messages that we receive. Maging active listener ka. Huwag kang basta lang makinig, tapos ayos na. You have to discern the truth from false. From true preachers, true teachers, from false ones. Kasi yun lang po ang laban natin dito mga kapatid. But of course, greater is He who is in us than he who is in this world. Let's pray. Thank you, Lord, sa reminder po sa amin about our Christian life. Maraming salamat, Lord, na hindi ka silent
ang Bible, yung word mo, Panginoon, ay nagsasalita sa amin to help us, Lord, discern yung mga false teachings, false teachers. Dahil laganap po ito even in our time. Maraming salamat, Lord. Because you are greater than He who is in this world. And you are in us, and you are with us. We bring you back on the glory in Christ's name.